Magandang gabi sa inyong lahat. Alright, dito tayo. Alam nyo guys, may ipakita ko. So, ayan. Ayan. Gamot ko yun. Ito yung gamot ko. Meron pa yan sa loob. Ayan. 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 Ito. Ayan. Hindi pa yan. Ito pa. Ayan. Ito. 1, 2, 3, 4. Okay. Yan yung gamot ko nung nagpa-check up ako nung November 31 kasi nga pagka umagahan may pasokan na kami kasi wala pag may pasok kami hindi na kami makapag-absent, di ba? So hinintay namin yung salary tapos nagpa-check up ako. Doon na kami nagpa-check up sa may Obon kasi meron na akong record doon, so alam na nila yung record ko kasi since ang last ko na pa-check up doon is 2021 yung sa allergy rhinitis. So, kasi hindi ako masyado makahinga. And guys, nagpa-check up ako. Tapos, maganda dun yung hospital na yun. Mga specialist, sila, doktor. Yan nga lang. In-x-ray ako. Alam nyo guys. Kasi ako, concern ako sa, ko din, sa aking health. Din ako. Buti na lang, pina-x-ray ako. Tapos makuha ko agad yung result. Dito kasi sa Thailand, after na x-ray mo, makukuha mo agad yung result. Siguro mga 2 minutes, makukuha mo na agad yung result. Balik ko sa paisa ng doktor. Hinignan yung aking baga, yung lungs ko, at saka yung heart ko. So alam nyo guys, praise the Lord. Normal! Walang bahid sa aking lungs, wala din bahid sa aking chest, sa aking heart. Kasi nga guys, hindi ako makahinga. So, ang cause kung bakit hindi ako masyado makahinga dahil sa aking allergic rhinitis. Sabi ng doktor, may asthma ka ba? O meron ka ba narinig na may nagsasound? Sabi ko, wala naman dok. Pero yun lang dok, hindi ako masyado makahinga. Nahirapan ako, sabi ko ganun. So, yun nga cause ng aking allergy. Tapos, nagpa-check up din ako about sa aking ear. Kasi nga, alam mo guys, so pag nag-atching ako, mag-ubo, connected sa tainga ko, so hindi ako masyado makarinig. Yung parang nawawala yung yung sense of hearing ko. Yung parang feeling ko parang may parang may naka-stuck sa loob. Sabi ng doktor, gusto mo magpa-appoint dun sa TNT, sa ENT, sabi nila sa akin, TNT, ENT. Okay daw, kita ko, okay daw, sabi ko. Tapos, ayun, pinare-appoint niya ako. Actually, yung unang binigay sa amin is November 2. Sabi ko, ay, hindi kami pwede kasi nga, may malayo yung lugar namin. So, kami pasok kami. So, sabi namin, wala pang ibang sabi ko, pwede bang Saturday ng gabi kasi gusto namin yung kapatid ko magsimba. So, yung available lang nila is 8 to 9 sa umaga. Saturday, 8 to 9. Sabi ko, okay, pumayag naman ako kasi nga, ang start kasi ng church dito sa Ubon is 9 o'clock ng umaga. So, yung sa kapatid ko naman is ganun din, 8. So, magkaiba rin kasi, nagpa-check up din siya, nagpa-check up din ako. So, ayun. Dumating kami dun kanina. Ay, naku guys. Akala namin matatapos kami ng maaga. Nabutan kami na alas 12 doon. May mga part pa kami sa church. So, anong nangyari guys? May infection yung dalawa ko dito. So, ayan. Pinapabalik ako dun sa hospital ulit. After 2 weeks. So, ito yung mga gamot ko. Ayan. Ito. Saka ito. So, alam niyo guys, hindi ako nag-iinarte. So, kung akala ng iba na nag-iinarte ako dahil is mga naramdaman ko, totoo yun guys. Alam niyo, hindi nyo lang alam kasi ako yung nakakaramdam. Kasi mayroon nung naririnig ako na nag-inarte. No, hindi ako nag-inarte. Hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi wala kayong alam sa buhay ko. Kasi since sa amin kasi magkakapatid lahat. Kami sa lahat namin magkakapatid sa anim kami. Ako yung masakitin. Simula nung maliit ako. At ako rin yung laging dinadala sa ospital. Buti na ngayon, hindi na nga masyado ako simula 2006, nag-stop, nagkaroon ako ng viral infection, nag-bronchitis ako,
simula nung hindi ako na hospital, praise God. Kasi wala na akong, yun na lang. Yung allergy ko ngayon, yun yung nahirapan ako ngayon, yung problema ko ngayon, na sana mawala ito. Kasi every time nga magkaroon ako ng allergy, rhinitis ko, pag inatake ako ng galon, lahat na yun, apektado na yun lahat, ulo ko, lahat. Napapagod ako, feeling ko, minsan, feeling ko yung parang, hindi ako makahinga. Kaya nung last year, nung nangyari sa akin, pati sa husband ko nangyari, lahat, nag-ipon yun, lahat ng pagod ko, na-stress ako, na-depress ako, lahat yun. Hindi lang yun na-stress ako, or hindi lang yun na-stress ako, na-depress sa aking mga problema, o lahat sa palibot ko din, lalo na mga kasama mo sa work, as in. Guys, first time ko na hindi ako nagstay talaga sa office. Umalis ako, umuwi ako at pagtanghali kasi alam mo yung may mga kasama ka sa trabaho, yung bungod tanging bunganga mo lang maririnig nila. Yung minsan pinaparinggan ka pa. Hindi, alam mo yun, yung sana nag-confront na lang sila, no? Hindi magpaparinig sila. Tapos pag pinatulan mo sila, magagalit sila. Tapos ikaw naging bad. Kagaya ako, pinatulan ko na sila. O di naging bad ako sa kanila, di ba? O sila naging feeling pa-victim. So ngayon, meron nga doon sinumbong ako sa daddy niya. Pero hindi ko binasa yung message ng parents niya. Alam ko, bakit kailangan magsumbong, di ba? Gumawa ka ng problema mo tapos magsusumbong ka, di ba? So, kung meron akong sinabi doon na hindi maganda sa'yo, totoo naman yun, di ba? Di ba? Kasi ang ayaw ko lang sa lahat, yung maganda ka, maganda yung papatungo sa harapan, pagtalikod, hindi maganda yung papatungo sa akin, dami mo sinasabi tungkol sa akin. Yun yung ayaw ko sa lahat. Ayan. So, ayun guys. So, sana ngayon, hindi ko alam kung paano ko ito ubusin. So, nga pala, sa mga pasensya na yung minsan may nag-message sa akin yung maghiram din ng pera. Wag sana kayong wag sana sumama yung loob nyo na hindi kami masyado makapagpahiram ng pera kasi alam nyo guys, dito sa Thailand hindi naman gaano kalaki yung sahod namin dito. Ang porket nga dito kami sa abroad, dalawa kami ng kapatid ko. Ayun, madami kaming pera. Hindi. Alam nyo guys, hindi lang sarili namin ang inaatupag namin dito. Pinapadala din namin yung pera nagpapadala din kami pera sa family namin. Madami din gastusin. Ayan, hindi lang yon, kailangan din namin alagain ang sarili namin dito. Alam niyo, number 1 na pinakamahirap dito is communication kasi iba-iba yung lingwahe dito. Kahit yung iba marunong sila mag-English, ako hindi pa kasi ako sanay yung talagang marunong sila mag-English pero yung pronunciation ba hindi mo masyado maintindihan. So, ang hirap. So, kaya guys, yung iba na maghiram sila ng pera na hindi kami makapagpahiram sa inyo, pasensya, sorry. Kung meron man kami, nagpapahiram din kami. Ayun. So, ayun, sana maintindihan nyo kami kung ano yung kaligayahan din namin dito. Alam nyo kung minsan nga nakakatakot kaya po nag-open kami ng messenger namin. Ayun, may mag-message. Wala, ano kaya to? Napaisip agad kami. Napaisip ko, ano kaya to? Ayun. So, hindi ko naman kailangan i-ignore, diba? So, ayun, in-explain din naman namin kung ano yung kalagayan dito. Ayan, so, ganito, hindi kami makapagpahiram, wala kami pera. At saka lalo na, yung halos yung halos na gusto sana maghiram sa amin ng pera. Yung talagang nasa kalagitnaan, wala na kami din pera. Alam niyo ba, dito kasi sa Thailand, sa isang buwan, isang beses mo lang matatanggap namin yung pera. So, pagtatanggap namin yung pera, yun, padala na agad sa Pinas. Yung natira sa amin, yun yung pambayad namin ng bahay, pagkain namin. May time nga, nung time na yun nga, na yung natira talaga sa pera ko is 1,000. Pinagkasya ko yan ng isang buwan. Totoo yun. Kasi, alam mo dito, mas mura din kasi yung pagkain dito. Kaya, hindi kami mahirapan. Ayan, yun guys.
Pinapanalangin ko sana gumaling kami at yung kapatid ko sana gumaling din siya. Yan. Bye! Good night!